Ako po ay si Captain Gerald B. Gregorio, Armor, Philippine Army. Ako po ay dating platoon leader ng 51st Mechanized Infantry Company, 5th Mechanized Infantry Battalion, Armor Division na nakabase or co-located sa 103rd Brigade. During Marawi Siege, ang naging participation ko po dun is mag-provide ng support by fire sa area na Amay Pakpak nung nagkaroon kami ng objective. Actually, hindi namin alam kung ano yung papasukin, high-valued target lang ang sabi. Ang dala ko po is 4 na Simba. Ang kabady namin ay JSO U3 tsaka Fort LRC. Pagpasok namin doon, hindi pa rin namin alam kung ano yung magiging objective namin. Sinara namin yung kalsada. Unfortunately, after 30 minutes, nag-alisan yung mga pulis. Unexpectedly, biglang nagputukan. Ang instruction sa akin is pag nag-start yung putukan, pasok yung 2 bakal ko kung saan yung objective, which is yung apartment. Suddenly, binanggit ng isang officer na nag-positive andun yung target, which is si Isnilon Hapilon tsaka si Marwan Maute. So, from there, pumasok yung 2 bakal ko dun sa Iskinita. Prior to that pala, yung naiwan na bakal dun sa kalsada, nilockdown na namin para walang makapasok tsaka makalabas. Pero, unfortunately, habang ginagawa namin yon, yung mga putukan galing sa taas, nakita namin yung mga civilian na may mga hawak ng baril. Somewhat parang pentakasi na yung nangyari. Kahit mga bata, may nakikita nga kami na may hawak na... Greg, ano nga muna, simulan muna natin na pakisabi mo lang na ito yung unang engagement. Yes, sir. Dito nagsimula yung Marawi Siege. Yes, sir. Apo, sir. If I'm not mistaken, sir, May 23 ng 1330, pumasok kami doon kasama yung JSO U3 tsaka Fort LRC, kasama yung tropa nila. Dahan-dahan namin binagtas yung daanan papunta doon sa objective. Nung nag-start yung putukan, ang instruction sa akin is pasukin yung Iskinita para mag-provide ng SBF sa Fort LRC. Then, from there, doon namin nalaman na ang target namin is si Isnilon Hapilon tsaka si Omar Maute. Nung narinig ko yung instruction ng company commander ng Fort LRC na bagbagan na yung apartment, ang instruction ko doon sa tropa is i-check muna yung location ng most forward ng tropa ng Fort LRC para hindi sila madamay doon sa mounted natin na 50 caliber. So, from there, nag-advise yung company commander na atras ako saglit kasi may tinamaan na tropa. Isa ito sa pinaka medyo hindi ko... Sorry, sir. Kasi hindi ko kilala yung buong pangalan ng tropa. Pero ako po, sir, yung kumuha sa kanya yung pinakaunang nailabas ko na tropa na wounded. Tinawaan po siya sa tagiliran. Ranger po siya, sir, na under ng Fort LRC. LRC, SRC? LRC po, sir. LRC. Yeah, Fort LRC po, sir. Madalas kasi, sir, ang kabady namin doon, sir, is yung 3rd LRC, sir. Hindi ko makalimutan. During that time, sir, Fort LRC po, sir, yung nakabady namin. Then, yun, sir, umatras ako saglit kasi may instruction sa akin, sir, na kung pwede kong kunin yung tropa, sir, na tinamaan. So yun yung first casualty ng Marawi? Yes, sir. Masasabi ko po na siya yung pinakauna doon, sir, kasi yun yung pinakaunang araw, sir, na pumasok tayo doon, sir, sa area. So, from there, sir, inatras ko yung bakal, tapos sinilip ko po, sir, na bit-bit na siya ng mga tropa. Nagpuputukan, medyo alanganin, sir, yung lugar kasi may mga sniper, sir, na nakapwesto doon sa area. So, ang ginawa ko, sir, binuksan ko yung pinto, tapos wala kasi akong ano nun, sir, dismounted, parang purely cavalry operation yung nangyari sa amin, sir. Then from there, sir, yung bakal na dala ko, sir, is hindi rin organic sa company namin, sir. Bali, galing sa Fort Mec yung bakal, pero ako po, sir, yung nag-platoon leader sa kanila, sir.
So bumaba po ako, sir. Nung sinilip ko yung location ng tropa, pwedeng atrasan ng konti ng bakal. Pinaatras ko yung bakal, sir. Heavy barrage ng putukan nun, sir. Yung gunner, sir, yung driver, wala naman akong mautosan, sir, para hilain yung tropa. So ang ginawa ko, sir, tumakbo ako. Ikaw? Yes, sir. Platoon leader, Yes, sir. Lieutenant Gregorio at that time. Yes, sir. Second Lieutenant Gregorio that time. Second sir. Yes. Tapos, yung mga tropa ng LRC, hindi rin sila makagalaw. Hindi rin Hindi nila... na po, sir. Oh. Opo, sir. Andun po sila sa may apartment, sir. Kung hindi ako nagkakamali, yun po yung apartment kung saan nag-umpisa yung gera ng Marawi, sir. Yes. Yun nga, sir. HBT yung sabi sa amin, sir, pero hindi pa po namin alam kung sino talaga yung target. And hindi nyo alam noon na yun yung mag-i-ignite na ng malawakan na gera ng Marawi, di ba? Opo, sir. Correct po, sir. Then, from there, sir, nakuha ko yung tropa, isinakay ko doon sa bakal. Tapos nagradyo na po ako sa brigade na kung pwedeng magpapunta ng ambulance, sir, para kunin sana, sir, yung wounded, sir. Inatras ko siya hanggang sa kalsada, sir. Unfortunately, sir, pati yung mga nag-respond, sir, na medical team natin, sir, hindi na makapasok kasi naharangan na, sir, yung kalsada ng mga sasakyan na hindi na umaandar tsaka sira-sira na, sir. Kasi at that time, paki-explain mo nga yung emotions mo noon. Kasi pumasok kayo, normal naman ang mga target natin. Yes, Pack-extricate, Yes, sir. kung makuha, successful. Ano, di ba? Okay. Yes, sir. Pero sabi mo kanina, may indicators na noon na pati mga bata, may mga dala-dala ng baril, ganon-ganon. Nakita po namin, sir, yung... Ako po, sir, personally, nakita ko yung mga... Ilang bata lang naman, sir, na may hawak na, sir, na granada, sir, eh. Galing sa taas yun, sir, kasi yung kalsada na yun, sir, yung stretch nun, sa kabilang side, matataas na building. Kung hindi ako nagkakamali, sir, hanggang 5th floor, sir, meron, sir. Tapos, sa kabila, sir, siguro hanggang 2nd floor lang naman, sir, yung andun, which is doon kami nakapwesto sa nagtatago. So, nung nagputukan na, sir, ang sabi ng tropa ko, sir, sir, may mga baril na yung tao sa taas, may mga bata. Sir, ano instruction mo, sir? Sabi ko sa kanila, sir, may hawak na baril tsaka granada, hindi na bata yan, sabi ko. So, tignan mo kung paano natin hindi tayo madisgrasya na hindi rin sila madisgrasya, pero mapasi pa yung pagputok sa atin kasi baka matamaan tayo. Sabi ko. Sir, yung mga bata na yun, pinuputukan na rin kayo? Yes, sir. Galing sa taas yun, sir. Pero, kuminsan kasi mga Abu Sayyaf, mga Mountain naman, mga 18 years old. Yes, na rin. Kasi sa atin, bata pa Yes, sila. sir. Pero talagang Yes, sir. yung mga yun, Opo, sir. lumaki na sa ganun na di ba? Yes, sir. So parang, yun? Parang kung nanonood ka ng Black Hawk Down, parang yung Yes, sir. pasok ngayon ng sa Mogadishu, parang ganun na nangyari ba sa inyo? Parang nung una? ganun nang nangyari. Sir, actually, sir, may isang intel officer dun, sir, na nakasakay sa pick-up na nagmo-monitor sana sa amin. Siya yung unang binagbagan, sir, eh. Hindi ko siya kilala sa that time, sir. Tumalon siya, sir, sa pick-up niya, tumakbo sa akin. Tapos, nagpakilala na siya, sir, kung sino siya. So, from there, sir, ang naisip ko kaagad, i-secure siya. Kasi, sir, ang alam ko, kailangan, sir, makabalik to ng brigade kasi isa sa, sir, yung position niya is medyo critical dun, sir, sa area. So, ang ginawa ko, sir, yung isang tropa ng Fort Mec, hindi ko na rin maalala kung anong pangalan niya, sir, binigyan ko ng radyo. Ang sabi ko, sir, dalihin mo si sir sa brigade. Sumakay kayo sa bakal. Bumalik, wag na kayong babalik. Sabi ko, ihatid mo na si sir doon sa loob. So, bumalik yung isang bakal, sir, yung isang simba doon sa brigade. Hindi na kami nagkita ni sir, mga the following day na po kami nagkita ulit, sir, na nung nakita niya ako, sir, yumakap sa akin, sir, yung senior, sir, na officer. Nagpasalamat, sir, na kung hindi ko daw siya pinabalik, baka na-disgrasya na din siya doon sa loob, sir. Pero ikaw noon, naiwan ka talaga doon Naiwan po ako, sir, sa loob po, sir. Kasama ko po yung company commander ko po, sir, si Captain Hadawli po, sir. So ano yung naging, nung unang encounter na gano'n, sabi mo, Yes, sir. di ba, may na-wounded na... Yes, sir. Anong feeling ng isang young lieutenant noon na kailangan kong hilain yung... Yes, sir. Kailangan kong hilain yung and then, Tropa, of course, di ko na video na medyo napaluha ka ng kaunti. Yes, pero sir. ba't napaluha ka ng kaunti kanina doon? Ano po kasi, sir, eh. Ako din, sir, yung nagpumilit na itaka siya doon sa loob, sir, para mabigyan ng aid, sir, ng lunas.
Nung na-inform ako, sir, ng brigade na hindi makaabante yung ambulance sa loob, sir, ang ginawa ko, sir, ginamit ko yung isang bakal, sir, para makabalik sa brigade. Sakay ko yung na-wounded na tropa ng, sir, ng 4th LRC, sir. So, from there, sir, pag lusot namin doon sa may police station, malapit na doon sa brigade, sir, bigla kaming inambush, sir. So, yung tropa, sir, nagbigay ng instruction, nagsabi, sir, na, sir, may ambush. Anong gawin ko dito, sir? Police station, sabi niya, sir. Police station? Sa police station, sir, pumesto yung nang ambush sa amin, sir. Nung dala-dala mo yung wounded? Yes, sir. Dala ko din yung Simba, sir. First day to? First day talaga? First day May po, sir. 23? Yes, sir. 2017? May picture sa akin, sir, yung bakal na dala ko that time, sir. Sige, hingin ko na lang Bibigay mamaya. sa inyo, sir. Yes, sir. So, from there, sir, sabi ko, hindi na ako nagdalawang isip, sir, na kailangan mag-return fire tayo dyan kasi hindi naman tayo tatamaan yan kung tropa o kasama ba natin yan. So, ang instruction ko doon, sir, sa gunner ko, sir, habang nakahiga ako, sir, katabi nung tropa, sir, na wounded, bagbagan mo na, sabi ko. So, pinutokan niya, sir, hanggang nakaabot kami ng gate ng 103rd Brigade, sir. Hinahabol pa rin kami ng putok, sir. Kasi at that time, nung nagkaputukan ng gano'n, naiwan yung Port LRC doon, Yes, sir. extricate mo muna yung wounded. Yes, sir. Extricate mo yung wounded, pero naiwan pa ibang bakal mo. Opo, sir. Bumalik pa rin po ako sa loob, sir. Humingi ako ng instruction, sir, doon sa ground commander namin, sir. So pagkahatid mo sa Campo Ranao doon sa Yes, sir. wounded na tropa, Yes, sir. bumalik ka ulit. Po ako, sir, nag-seek ako ng advice muna sa battalion commander ko, sir, na baka pwedeng magpadala pa ng, sir, ng bakal. Kasi na-observe ko, sir, yung 5 bakal na dala ko doon, sir, wasak na lahat yung gulong, sir. So, hindi na Puro kami. wheeled ang dala mo. Wheeled po, sir, that time, sir. So, hindi kailangan ko pong mag-decide or magbigay ng recommendation sa battalion commander ko, sir, kasi hindi niya naman nakikita yung nangyayari doon sa loob, sir. Nung una, sir, nagulat pa yung batcom ko. Ang tanong niya sa akin, sir, ilang gulong yung kailangan? Ang sabi ko, sir, mga 20 siguro, sir, sabi ko. Kasi lahat na may tama na. Yes, sir. Kumbaga, pati contingency, sir, inisip ko na rin, sir, na kailangan ng contingency kasi sigurado pagpasok, ganun din yung mangyayari sa papasok na bakal, sir. Pero talagang yung unang salpukan na gano'n, napakatindi siguro firepower nun. Masasabi ko po, sir, yun yung pinakamadugo, sir, na na araw, sir, na nag-start yung Marawi, sir, Marawi siege. Paki-explain mo nga yung intensity ng New Year na putukan na yon. Yung unang sir, araw, unang oras, unang ano. More than pa sa celebration ng New Year yung nangyari sa amin doon, sir. Kasi pagbalik ko, sir, medyo madilim na po yun, sir. May nag-link up sa akin na mga bakal galing sa Fort Mix, sir. Sabi ko doon sa sir, sa tropa, ikaw na mag-lead kasi para ano man mangyari, sir, may control pa rin doon sa mga bakal, sir. Nasa gitna po ako, sir. Pagpasok namin, sir, wala nang ilaw, sir, eh. Wala nang kuryente, so madilim na, sir. So, first night ng Marawi, Yes, sir. wala nang ano. Wala nang kuryente doon, sir. Wala ka nang makita sa kalsada, sir. Ang makikita mo na lang doon, sir, yung mga nakaharang na mga vehicle, sir. Mga 6x, mga KM, tsaka mga ambulance na na-stuck na doon sa kalsada, sir. Ng Amoy Pak. Na-stuck because Yung iba, sir, naiwanan na ng, sir, ng driver kasi binagbagan na sila, sir. Hindi na napatay yung makina, sir. Naiwan na yung KM doon, sir. ganun ba? Opo, sir. Tsaka may mga, wala nang, sir, mga gulong nila, flat na lahat, sir. Hindi na maalis doon sa area, sir. So, ikaw noon, defining experience mo kasi yung ganun, yung lumabas ka, i-wounded, i-rescue yung isa, Yes, sir. ibalik, ano mo siya sa safety, yet babalik ka na naman and alam mong ito na. Yes, sir. Hindi, kanina, bagbagan na. Mas matindi na naman to dahil ito na yung, gabi na, di ba? Opo, sir. So, anong feeling mo na nun? Actually, sir, ang pakiramdam ko nun, sabi ko mukhang hindi na ako makakaalis ng buhay dito. So, ang iniisip ko, sir, yung tropa ko, iniwan ko sa loob, sir. Tsaka yung CO ko, sir, na andun din sa loob, sir. During that time, sir, dalawa lang kami ni CO ko, sir, na officer sa company. So, ang unang pumasok sa isip ko, sir, balikan ko sila. Para kung sakaling may chance, sir, na pumesto ng mas maayos sila, sir, kaysa doon sa loob na alam kong alanganin, sir, ilalagay ko sila sa safety, sir. So, Pero tuloy-tuloy bang putukan noon? Opo, sir. Mula nung
first round, first fire, Yes, sir. tuloy-tuloy na? Pag alis ko, sir, nagpuputukan. So, nung bumalik ako ng brigade, sir, kung hindi ako nagkakamali, sir, continuous pa rin yung pukpukan nun, sir. Grabe. Opo, sir. So, nung nakabuelo na ako, sir, ang instruction sa akin ng ground commander that time, sir, is balik ako sa loob. Mm. Sabi ko, sir, hintayin ko lang yung isang bakal na mag-link up sa akin para buo yung bakal na dala ko pagpasok, sir, para makapag-provide ng mas magandang support sa tropa, sir. So, pagpasok namin doon, sir, actually, yung paglabas pa lang namin, sir, may nakita na ako na tropa na nagtatanim ng, hindi ko lang sigurado, sir, kung IED na yung tinatanim sa kalsada, sir. Eh. Tropa o kalaban? Kalaban po, sir. So ito na, kumbaga, yan Opo, yung mga sir. kaaway nyo na armor, Opo, di ba? sir. Ang sabi ko, sir, sa gunner, bagbagan mo para hindi siya makapaglatag ng kung ano man yung tinatanim niya dyan. So, pinutukan ng tropa, sir. Pero hindi ko na nakita, sir, kung nailatag niya ng maayos. So, ang worry ko nun, sir, baka paglabas namin ng gate, nakalatag, masabugan naman kami, sir. So, ang ginawa ko, sir, pinag-reconfire ko muna yung gunner, sir, before kami dumaan sa kalsada tsaka doon sa gilid-gilid before kami tumusok, sir. Wala namang sumabog, sir. Pagpasok namin, sir, doon ako nabulaga, sir. Kasi parang kung mahilig tayo manood ng mga action movie, sir, ayun na, sir, nagliliparan na yung RPG, sir. O sige, Pagbalik namin. action movie tayo. Gaano, idetalye mo nga yung, ibig sabihin, nakabalik ka na doon sa original nyo na, doon sa apartment. Yes, sir. O sige nga, idetalye mo nga gaano katindi yung nadatnan mo na bagbagan doon. I-rate ko ng 1 to 10, sir, 10 talaga, sir, yung, sir, yung experience ng putukan doon, sir. Talagang hindi mo alam kung saan ka susuot, sir, kung sakaling nasa labas ka. Very fortunate lang ako, sir, kasi as platoon leader ng armor, sir, andun ako sa loob ng bakal. Pero ang hindi lang kasi naiintindihan ng karamihan nun, sir, akala nila safe ka doon sa loob. Hindi. Kasi ang ini-expect namin na tatama sa amin, sir, mas malaking bala eh. RPG talaga. Yes, sir. Pero during that time, sir, since parang ang dating sa akin, sir, as yung lieutenant that time, sir, na na-deploy, sir, parang nagkabulagaan lang, sir, yung nangyari, sir, ba, na hindi rin sila prepared, sir, na wala pa silang mga RPG na ganun kalalakas, sir. So, bumalik ako sa loob, sir. Nakita ko, sir, yung dingding ng apartment, ubos na, sir, eh. Yung sabihin, ubos na. Wala nang, ano, sir, wala nang wall, poste na lang nakita ko, sir. So, sa tindi ng pukpukan talaga. Opo, sir. Opo, sir. Tapos, ang instruction sa akin, sir, ng CO ng Fort LRC, sir, may tropa tayo na stuck sa ilalim. Ano, sir, first floor, second floor po, sir, yung apartment. Parang kulay blue ba yun? Blue and white po, sir. Ayan. Opo, sir. So, from there, sir, na-realize ko, may tropa na, binilang ko, sir, eksakto, sir, 10 yung wounded, 2 yung patay, sir, na tropa natin. Again, 10. Doon sa initial, 10 ang wounded, 2 patay. Bukod doon, sir, sa unang in-extricate ko, sir, na isa, sir. So, pang 11 na wounded yon. 13 na, sir. Bale, 12 lahat yung, 2 yung patay po, sir, isa yung nailabas ko, sir, na wounded pa that time, sir. Pero later on kasi, sir, namatay din po, sir, yung tropa. Na-find out ko po, sir, kasi sinabihan ako nung officer, sir, na S1 that time sa brigade, sir, na yung binalik ko doon, sir, sa brigade, namatay din po, sir. So, medyo na, ano ako, sir, kasi kausap ko yung tropa, sir, na inaano ko na wag kang malo moral sergeant. Sabi ko, makakasurvive ka, sabi ko. Pero umiiyak kasi yung tropa, sir, na, sir, gusto kong umuwi, sabi niya, yung pamilya ko, sabi niya, sir. Sir. Anong feeling ng ano? 'Di ba kapwa mo sundalo, hindi mo kapwa armor 'yon. Yes, sir. Hindi mo nga kilala eh. Yes, sir. 'Di ba? Pero anong feeling nun na yung ganon na halos may nagmamakaawa sa iyo na mabuhay? Sir, helpless din ako sa totoo lang, sir, kasi ang maitutulong ko lang sa kanya is mahata ko siya, madala ko sa hospital kung kaya ko, sir. Kung kaya ko ibaba yung bakal hanggang hospital, gagawin ko, sir. Kaso hindi naman pwedeng ganun, sir. So, nag-request po ako, sir, na sana yung chopper, sir, na makuha siya, sir, para madala siya sa nearest, sir, na hospital, sir. Nakuha naman siya, sir, pero unfortunately nga, sir, after 3 days po, sir, namatay din po, sir, yung tropa. Hindi nag-ano tayo, binabalikan kasi natin yan dahil sa isang officer, sa isang sundalo,
na ginawa mo lahat para Yes, sir. mabuhay siya yet mamamatay siya. Yes, Parang sir. ang sakit, di ba? Hindi mo siya kilala di ba? Yes, sir. Ang bigat nun, di ba? Lalo na sa iyo na bagong Yes, pasok sa sundalo nun, Yes, di ba? Pasensya na po sir, hindi ko kasi madalas to, ano sir, ngayon ko lang din na kwento sir na may ganun din akong experience eh. Although na pag-uusapan, pero yun nga sir, very, ano to sir eh, yung, sabi ko sir, habang buhay ko nadala yun sir na, Mm. makikita sa imagination ko sir yung itsura ng tropa na yun sir na umiiyak sa akin sir na tulungan ko siyang mabuhay sir. Na hanggang doon lang yung kaya kong ibigay sa kanya sir na maihatid siya doon sa hospital sana sir. And yet sa atin kasi, di ba? Sa atin, sa Yes, inyo na dumaan sa Marawi, na you've seen the worst violence na Yes, sir. that you could ever imagine. Yes sir. Yet ikaw, binabalikan mo ngayon, yun yung una mong kinukwento ngayon, yung unforgettable mo na Experience. experience dun sa isang tao, sundalo na sinave mo yet still namatay, di ba? Yes sir. So, paano mo binabalikan yun bilang isang, di ba tayo, we serve, and then, yung first day na yon na ganun yung, di ba, kuminsan kasi, pinoportray sa action movies, na, barilan, bla 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 bla. Yes sir. Yet sa atin na mga dumaan sa ganung katindi, ikaw nga, una mong naiisip yung isang tao, di ba? Yes, sir. Bakit nga ba? Siguro sir naka-instill kasi sa akin sir yung importance ng ano sir ng family kasi ako sir ever since mabanggit ko lang po sir dati po kasi ako enlisted personnel sir before po ako nag-officer sir. Mm. Nakarating po ako sa rango na sargento. Air Force po ako dati sir before ako nag-officer sa Army po sir. Pero even though sir since training hanggang sa totoong mundo ng pagsusundalo, sir. Naka-instill na sa atin, sir, or sa akin, sir, personally, yung family, sir, na once na andyan yan sa unit mo, kasama mo, pamilya ang turing mo, sir. So, sa akin, sir, kung iisipin ko na mangyari yun doon sa kapamilya ko, syempre, sir, medyo, kahit hindi ko siya kilala o hindi ko siya personally kilala or hindi ko na, wala naman kaming relationship, sir, na ganun ano sir, tindi, tropa sir, pamilya yung turing ko dyan sir. Hanggang ngayon sir, nung company commander po ako sir, yun yung lagi kong ini-instill sa tropa na paglalakad, magdasal, kung ano man mangyari, wag iiwanan yung kasama doon sa maengkwentro man yan o madisgrasya, kailangan umalis tayo dito ng kumpleto, babalik tayo na kumpleto. Pero yun nga sir, hindi natin may papangako na every time na aalis tayo, kumpleto tayo. Pero importante, maiuwi natin. Yun yung laging nasa isip ko. Kasi gusto kong balikan yung Greg kasi pinatunayan mo yan di ba? Hindi lang, Yes, sir. kasi ito, katulad nitong mga videos na to kasi, it reminds us dun sa bigat ng responsibilidad natin. Kung minsan, first time ito mapanood ng ating mga kababayan na Yes, sir. ganito pala talaga yung pagsusundalo. Yes, sir. Di ba? And then, kasi ikaw, sige, example lang yung mind, yung process ng utak mo nung bababa ka nung, di ba, buksan, ano bang, saan ka nakasakay nun? Simba, B-150? Simba po sir. So, Simba, di ba? Yes sir. Yung buksan mo yung Simba, nasa loob ka ng Simba, di ba, tinignan mo, oops, may wounded. Yes sir. Yung buksan mo yung Simba na door, pupukan na yon sa labas, Yes, sir. di ba? Apo sir. Gaano kalayo from yung door ng Simba doon sa wounded? 10 meters sir. Approximately 10 meters po sir. O, di ba? 10 meters yun, di ba? Yes sir. And under fire ka nun. Yes sir. Putukan yon, di ba? Na Opo, hindi mo, sir. ang bala naman, to whom it may concern yan, di ba? Yes, sir. Parang hindi man yan yung na alam mo na pag dinash mo yung wounded na yon, alam mo rin na tatamaan ka. Yes sir. Swerte mo kung hindi ka tinamaan, di ba? Yes sir. Anong feeling mo nun? Dinash ko yun. Yung parang tinakbo ko yun, 10 meters. Yes sir. Mula sa comfort, di ba? Comfort. Kahit Yes, pa sir. paano comfort ng loob ng Simba, Yes sir. dinash mo yun under fire. Yes sir. Di ba kasi yung mga ganito, pinapang Baylor nga itong mga ganitong action di ba? Pero, Opo sir. di ba, ano yung naisip mo nun? Actually sir, hindi na ako nag-isip sir. Basta ang nakita ko sir, wounded. Ang instruction sa akin, kunin yung wounded.
Ang unang, ano sir, ang unang reaction ko sir is kailangan makuha ko yung tropa sir. Siguro adrenaline rush na lang din sir na nung nakita ko sa bintana na apat na tao yung may buhat sa kanya, tagi-isang kamay saka sa paa. Na parang, Apat yung nagbuhat sa kanya. oo sir, kabilaan na kamay sir, tsaka yung, tatlo pala sir, dalawa yung sa kamay, isa sa paa po sir. Nandun sila sa may gilid sir para hindi tamaan. So ang ginawa ko sir, pinabante ko yung bakal, pinatras ko ng konti para lumapit yung pinto dun sa tatakbuhan ko po sir. Makuha ko siya sir. Pero bagbagan yun, Bagbagan po sir. bumabanat yung bala, di ba? Opo sir. So yun sir, nung nakuha ko na sir, sakay sa loob, sarado yung pinto, atras, buwelta hanggang makalabas kami ng kalsada sir. Sabay radyo sa brigade sir na kailangan kong ilabas yung wounded na tropa sir. Nung nagbigay sa akin ng instruction sir na hindi makapasok yung ambulansya sir, nag-decide na ako sir na ibanggain na yung mga kalsada doon, yung mga nakaharang sir na mga sasakyan sir. Para Sinong nakaharang na ron? Yung naiwan? ano sir? KM450 sir, yung KM250, tsaka yung mga civilian vehicle nandun sa tabi-tabi po sir. So talagang dinash mo na para Opo, sa sir. isang buhay. Opo sir, para makadaan lang sir, pinitik-pitik namin dahan-dahan sir para makalusot po kami sir. Wow. Isa Sige. pa parang dito sir, yung tropa ko sir kasi ang nangyari, yung KM namin sir ang hiniram ng isang unit sir, hindi ko na maalala sir kung anong unit yung nanghiram. Bale, driver sir yung tropa ko. Siya yung nag-drive ng KM, papasok sa loob. Pero hindi na nakalabas ng, nakabalik na ng kumpanya yung tropa ko sir kasi naiwan na yung KM doon. Tapos yung tropa na enkwentro na sir, naiwan na pati siya doon sir sa loob. Ngayon sir, gumagana pa yung cellphone, tumawag siya, sir, andito ako sir sa bakery, sabi niya. Gabi na yun sir medyo gutom na siguro sir. Sir, may maghahatid ba ng pagkain sa atin? Yun yung nabanggit niya sir. Bagbagan na. Sir. Sabi ko, Sayong, si Sayong yung tawag ko sa kanya sir. Saan ka ba nakapwesto? Hindi kita malapitan kasi wala kaming madaanan, tsaka pukpukan pa dito. Andun siya sa may bungad sir Sir, bakery sir, sabi niya. Sige, sabi ko, ano ka na muna dyan, maghanap ka ng pwede mong kainin, sabi ko sa kanya. So, kumain siya dun sir. Sa madaling sabi sir, kung ano yung available na kwan doon para makasurvive. Sige lang, sabi ko. Bayaran na tinapay yun. Sir? Daming tinapay. Oo sir. Sir, binalikan ko din sila ng ng gabi. Nakailang balik po ako doon sir Wala naman akong, wala akong makabady na magkapalitan sana kami sir ng labas-pasok. Nabalikan ko naman siya sir, nakuha ko naman siya na ibalik ko ng kumpanya sir. Safe naman yung tropa. Yun yung nangyari doon sa first day sir na hindi ko makalimutan sir So paano nag-end yung first day sa'yo? Sir, nakuha ko sir yung bukod doon sa naunang wounded sir. Nakuha ko yung 10 wounded tsaka yung 2 Kia sir natin na andun na iwan sa apartment ni Smilon sir sa iba. So ikaw na rin nagsakay? Kayo na rin nagsakay? Opo sir. Pero pag tumigil ba yung putukan doon sa apartment na yun noon? After that? May sir may dumating kasi sir na isang bakal sir ng Fort Mac na may isang officer na nagdala. Pumunta din siya doon sir sa area kung saan yung apartment sir. Ang problema na stuck siya doon sa kalsada sir. So, ang nangyari sir, yung bakal niya bumalagbag sa kalsada, hindi na siya makaalis doon sir. Yung 50 caliber niya, tinutok niya na sa apartment sir. Andun na lang siya sa loob sir ng bakal, di na siya umalis sir. So siya nakaubos ng apartment? Siya na yung nakaubos ng dingding sir ng apartment ko sir. So nag-extricate na lang yung kalaban? Opo sir. Doon sa Opo sir. Kaya naikarga nyo yung Opo sir. May isa pa sana akong mission nun sir na sa DRC, hindi ko lang maalala sir kung anong DRC, 14 DRC po yata yun sir. May wounded sila na tinamaan sa leeg. Ngayon sir, ang instruction sa akin kung makuha ko. Ang problema sir, nakabalagbag na yung bakal doon. Hindi na ako makatawid sa kabila. Nasa kabilang area po siya sir. So, ang sabi ko sir, hindi ko siya makuha kasi may nakaharang na bakal sa kalsada. Hindi ko din kayang itulak sir, baka masira lang. Dagdag security na rin yun sir na hindi makaalis yung kalaban sir sa pwesto nila. So, ang ginawa ko sir, hinakot ko na lang sir yung wounded natin. Siksikan kami sir sa loob, di ko makakalimutan yung itsura nun.
patong-patong kami sa loob ng simba, sir. Kasi kung... Sandali ah. Kasi Yes, sir. ang laman ng simba, 10 na wounded at 2 nakiya. Opo, sir. Isinakay mo lang sa isang simba. Opo, sir. Patong-patong talaga yon. Opo, sir. Tapos may sarili ka pang tropa. Opo, sir. Bilang isang young second lieutenant at that time, anong feeling na ganun na ito yung simula ng historic Marawi, nandun ako at ako yung naglalabas nitong first casualties ng Marawi. Ano yung utak ng isang second lieutenant nun? Sa akin, sir, parang nothing special yun, sir, eh. Ang sa akin, sir, trabaho ko yun, sir, eh, na mag-serve doon. Maligtas yung kayang iligtas, sir. Masaya ako, sir, kasi nakuha ko sila lahat, sir, walang naiwan. Tapos, ang hindi lang okay sa akin doon, sir, kasi nakita ko yung 2 tropa, sir, na namatay. Tinakpan na lang ng panyo yung mukha nila, sir, kasi totally nabura yung mukha nila, sir. Yung amoy nun, sir, hindi ko talaga makalimutan kasi mga 1 linggo ko din na ano eh. Hindi ko lang alam, sir, kung naaamoy ko ba o sa ano ko na lang yun, sir. Imagination ko na lang ba to o ganun ba talaga? Kasi yun yung pinakauna kong experience, sir, na makakita ng namatay na tropa, sir, na ako din yung kumuha mismo sa kanila. Tapos wipe out yung mukha sa bala. Opo, sir. So, yun, sir. Yun nga, sir. Feeling ko talaga, sir, nung nakuha ko sila na naibalik ko na sa brigade at safe na, sir, medyo nakahinga ako ng malalim, sir. Sobrang lalim siguro, hindi lang Opo, malalim. sir. Opo, sir. Kasi hindi mo inimagine in your lifetime na May experience. ma-experience mo yung ganon, di ba? Yes, sir.